Ilang mga usapin ang nabulgar sa nangyaring pagdinig ng Committee on Appropriations para sa panukalang budget ng Commission on Audit. Kung ano-ano ang mga yan, alamin natin sa report ni Zai Chua. Live rin mula sa Batasang Pambansa. Zai. Yes, Princess, isa-isa ngang sinagot ng COA ang mga isyong nakadikit sa ahensya, kabilang na ang issue ng may bahay ng isang commissioner na may kaugnayan sa mga flood control projects sa Bulacan. Into Timothy Construction, completed, Tagdas completed, February 2023. Alam niyo po ba to? Yung pong documents po kasi nun, sir, was not submitted sa auditors natin. So they issued AOM. And dahil sa tagal na po, they subsequently issued notice of disallowance po for the non-submission of the disbursement vouchers po. So walang sinubmit na mga papeles po para makapag-conduct kayo ng audit, tama ho ba? Yes po, sir. Opo. So hindi niyo po alam to? Walang isinumiteng dokumento. Ito ang depensa ng Commission on Audit pagkatapos tanungin ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang ahensya kung bakit hindi na-audit ang mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Ito ay sa kabila ng kanilang pahayag na may specialized unit o Technical Audit Services Office na nakatalaga para ma-audit ang proyekto. Ang ginawa po namin ay ito po ay sinama na namin sa fraud audit. Noong pong August 12, nag-issue po ang commission ng fraud audit instructions. August 12 po. August 12, yes. So, nung pumutok na tong issue? August 12. Ano po kasi, tinignan po namin yung po, pag tinignan po yung kabuuan ng flood control project sa amount, 20% po, almost 20% ay nasa Region 3, and 50%, almost 50% of that ay nasa Bulacan. So we issued a fraud audit instruction po para sa province of Bulacan. So ito po ay napuntahan na. So napuntahan po yes. After nung pumutok na yes. Yung issue? Opo, yeah. Umami naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang ahensya na asawa ni COA Commissioner Mario Lipana ang isang kontraktor na may kaugnayan sa manumalyang DPWH flood control projects. Bagay na ikinabahala ni Tino na ani ay conflict of interest sa loob ng ahensya na nagsasagwa ng fraud audit sa ilang mga flood control project. At nang hinanap ni Tino si Lipana para magpaliwanag, naka-medical leave po siya. I think nasa Singapore po nagpapagamot po siya. Kailan po siya nag-medical leave? Actually, early part of August. And almost every month po ay nagme-medical leave siya sa latter part. Ayon kasi sa napaulat na dokumento mula sa DPWH, nakakuha umano ng kontrata ang asawa ni Commissioner Lipana na si Marilu Laurio Lipana sa flood control projects na nagkakahalaga umano ng humigit kumulang na 200 milyong piso. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, kasama sa mga pampublikong kontrata ang Olympus Mining at Builders kung saan presidente at general manager si Laurio Lipana. Ang dalawang flood control project sa San Miguel, Bulacan na parehong pinondohan noong 2023 at nakumpleto umano noong 2024. Sa pagbubusisi ng COA, may mga proyekto pa umano ngayong taon ang Olympus Mining and Builders na hindi pa naisali sa sumbong sa Pangulo website. Opo, itong binabanggit ko po, Your Honor, ay mga transactions po ng 2025. 2025. Opo. Okay. Sige po, pakibasa po muli. Kasi ibig sabihin wala yan dito sa sumbong sa Pangulo website. Opo. Okay, so meron pa palang iba pang kontrata. Ibinunyag naman ng COA na may mga na-flag na silang mga anomalya sa DPWH sa nakalipas na 10 taon noong mga nakaraang administrasyon. Yes, Princess, nanawagan naman si Representative Tino na mag-resign na sa pwesto si Commissioner Lipana alang-alang sa kredibilidad ng ahensya. Ngunit ayon kay Commissioner Malilin, wala silang discipline authority para gawin ito. At yan lang muna sa ngayon, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.